akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Bago man tayo magsimula mga kapatid, pakisubscribe po ng ating YouTube channel Factbusters PH. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, pindutin po ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na videos. Okay, sisimulan na po natin ang ating episode ngayon. Babasahin natin sa Lucas 16:10 sa Filipino Standard Version. Ganito po ang ating mababasa. Ang tapat sa kaunti ay tapat din sa marami, at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Tandaan natin, dapat po sa kakaunting bagay, magiging tapat tayo. At syempre, yan po ay refleksyon kung magiging tapat din tayo sa malalaking bagay mga kapatid. Isa sa mga sinasabing bintang ng ilang grupo sa Iglesia Katolika ay ito daw ay hindi mga Kristiyano. At isa na nga sa mga ito ay ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo. Babasahin po natin ang isa sa kanilang mga babasahin. Ito pong Pasugo Magazine na isinulat noong May 2017. Babasahin natin sa pahina 2. Ganito ang ating mababasa. Catholicism is not true Christianity. The Catholic's faith in Jesus is not from Scriptures. Pagkatapos po mga kapatid, meron po siyang ikinote na aklat. Galing daw sa The Spirit of Catholicism ni Carl Adam sa page 50 daw. Ayon po sa Pasugo Magazine, ganito daw ang mababasa. Without the Scriptures, says Moller, the true form of the sayings of Jesus would have been withheld from us. Yet, the Catholic does not derive his faith in Jesus from Scriptures. Yan daw ang nakasulat sa aklat na The Spirit of Catholicism ni Carl Adam. Susuriin po natin kung totoo ang sinasabi ng Pasugo Magazine na ito. Hinanap po natin ang aklat. Ito pong The Spirit of Catholicism ni Carl Adam. Ito po ay may nihil obstat ni Arthur Scanlan at may imprimatur ni Patrick Cardinal Hayes. Babasahin po natin itong 1954 issue sa page 50. Ganito ang ating makikita dito. Sa nasabing article mga kapatid, meron pong ... sa gitna ng quotation ng magazine. Kung makikita nyo dito mga kapatid, ayan, kung nakikita nyo, naka-underline po yung kinote ng nasabing aklat. Titingnan po natin mga kapatid kung ito ba ang konteksto ng nasabing aklat mga kababayan, at susuriin po natin kung totoo nga ang pahayag ng Pasugo Magazine. Ito, sa baba kasi, ganito ang nakasulat. For he had this faith already, before the first epistle and before the first gospel was written. His faith dates back to St. Peter's confession at Caesarea Philippi. Thou art the Christ, the Son of the living God. Klarong-klaro po mga kababayan ng inyong nakita. Kung mapapansin natin, meron pong iniwasan ang nasabing Pasugo Magazine. Sa nasabing article, uumpisa natin dito sa Yet the Catholic does not derive his faith in Jesus from the Scriptures. Ang tanong, bakit po nasabi ito ng nasabing aklat? Ipagpapatuloy natin. For he had this faith already before the first epistle and before the first gospel was written. His faith dates back to St. Peter's confession at Caesarea Philippi. Thou art the Christ, the Son of the living God. Klarong-klaro po yan ng nakasulat na ito. Ibig sabihin, yung nasabing aklat, nagpapalitaw lang na ang pananampalataya sa Iglesia Katolika ay nagsimula pa bago isinulat ang mga aklat na nasa Biblia. Klarong-klaro po yan. Binapalitaw din po ng aklat na ang pananampalataya sa Iglesia Katolika ay nagsimula noong sinabi ni Kristo na itatayo kay Pedro ang Iglesia.
Sige, patutunayan natin sa inyo, ano? Babasahin natin itong kinote ng aklat. Sa Matthew chapter 16 verse 16, ganito po ang ating mababasa. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Klarong-klarong po, ito po yung kinote kanina ng aklat, ano? Ito pong sinasabi ni Saint Peter, yung confession ni Saint Peter, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Mababasa po yan sa Matthew chapter 16 verse 16. Ipagpapatuloy po natin ang nangyari dito kasi nagkaroon po ng confession of faith itong si Saint Peter. Sa 17, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Nanggaling po ang Catholic faith talaga sa confession ni Saint Peter sa ating Panginoong Jesucristo. Klarong-klaro po, kaya dito po sa ginawa ng magazine ng INC, out of context po yan mga kababayan. Huling-huli pong pandaraya ng nasabing magazine nito at ang mga ministrong nagsulat ng nasabing magazine. Kaya, busted yan! Maling mali. Nako, nakakahiya. Talaga. Basahin naman natin ang nasa Kawikaan 14:5. Ganito ang ating mababasa. Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. Klarong-klaro po kung napapansin ninyo, nagsisinungaling po ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng paglimbag nila sa Pasugong Magazine ng putol-putol na referensya na out of context pa. Kaya sabi nga ng Biblia mga kababayan, sinungaling po talaga na saksi ang mga ito. Nako ha. Sige, so ipagpapatuloy natin ang ating expose. Ito naman, ipagpapatuloy natin ang pagbasa natin dito po sa article sa May 2017 issue sa pahina 2 ng Pasugo Magazine. Ito po, Catholic doctrines were derived from paganism. Naglatag po siya ng aklat mula po sa The Externals of the Catholic Church sa page 226. Ganito daw ang nakasulat. Thus, it is true, in a certain sense, that some Catholic rites and ceremonies are a reproduction of those pagan creeds. Yan daw ang nakasulat mga kababayan. Katunayan po, meron pong nagtanong sa atin via Facebook page, Factbusters PH. Sana po mag-follow po kayo sa ating Facebook page. Ito po, mula po kay Danilo Mahusay, ganito po ang tanong niya. Good evening po, Kaburnok. Paano po ba mag-send dito ng picture? May INC kasi na tinitira sa atin. Ayan po, Kaburnok. Nagmamagaling sila. Baka kasi pinutol na naman nila ito. Ayan, so meron po siyang isinend na picture nga base sa kanyang mensahe. Yan po talaga yung The Externals of the Catholic Church by Reverend Father John Sullivan. Kung napapansin niyo, meron pong yellow mark na hinighlight po yung mga text na pinapalabas daw na galing daw sa pagano ang mga pananampalataya natin sa Iglesia Katolika. Okay, so susuriin natin ito. Babasahin natin mga kapatid. The Externals of the Catholic Church na isinulat po ni Reverend Monsignor John Sullivan D.D. 1951 issue na may nihil obstat ni John Ferns at may imprimatur ni Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York, sa page 226. Ito po ang ating makikita dito. At ipapakita ko po sa inyo ang kanyang quotation na mula po sa magazine. So ayan po mga kapatid, kung nakikita ninyo, thus, it is true in a certain sense that some Catholic rites and ceremonies are a reproduction of those pagan creeds. Yan po ang nakasulat. Ngayon, ano po ba itong tinutukoy ng nasabing aklat na ito? Sige, so ipapakita natin sa inyo. Itataas lang natin. So, heto po yun. Ay, okay. So, yung Catholic rite na tinutukoy ay holy water. Yung paggamit po ng holy water. Ang holy water ba ay ginamit na noon? Sige nga, titingnan natin. Basahin natin sa Biblia mismo, Numbers chapter 5 verse 17, ganito po ang nakasulat. And the priest shall take holy water in an earthen vessel, and of the dust that is in the floor of the tabernacle, the priest shall take and put it into the water. Klarong-klaro po, meron pong binabanggit dito, holy water. Dati na po yung ginagamit ng mga Hudyo, mga kababayan. Dito po sa nakasulat na ito,
titingnan natin kung akmang-akma ba ito sa aklat. Ano? So muli nating intindihin yung nakasulat sa aklat. So ito po yung aklat, mga kapatid. Umpisa na muna natin sa taas. Ano? It is interesting to note how often our church has availed herself of practices which were in common use among pagans. Klaro-klaro po, which were in common use among pagans. Ibig sabihin, mga kababayan, itong paggamit ng holy water, mga kapatid, similar po, meron pong kapareha sa ibang mga paganong relihiyon. Kasi nga, which were in common use. Yan po yung tinutukoy ng nasabing aklat. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano? Sa mga Hindu, ang tubig ay nagre-representa sa Diyos sa spiritual sense, at ito pong Ganges River ay tinuturing na banal na ilog ng mga Hindus. Ano? Halimbawa po yan. Holy water din yan. Isa pang halimbawa, itong mga Buddhist. Kasi tuwing magkakaroon ng Theravada tradition, ang tubig ay nilalagay ng mga Buddhist sa bagong palayok at itinatago malapit sa isang paritrana ceremony at pinaniniwalaang ito ay blessing daw for protection. Alam naman natin, sila po ay mga paganong relihiyon. Ang sinaunang mga Griego nga ay gumagamit ng holy water na tinatawag na charnits para patayin ang apoy sa isang religious shrine, mga kababayan. Tama pala yung konteksto ng nasabing aklat na ito. It is interesting to note how often our church has availed herself of practices which were in common use among pagans. Ang paggamit po ng holy water ay kahawig po ng ibang mga pagano, kagaya ng ating sinabi kanina. Pero hindi po ibig sabihin ito na galing po sa pagano ang holy water. Nako palpak. Katunayan nga, ang Diyos nga ay inaalaw ito. Babasahin po natin 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Ganito ang ating mababasa. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Klarong-klaro po, ginagamit po ng Diyos ang foolish things sa mundong ito para ipakita po sa iba na mas grabe talaga ang ating Panginoong Diyos ayon po sa nakasulat na ito sa Biblia. Ibig sabihin, ang ilang bagay sa Iglesia Katolika, kagaya ng holy water, ay may kapareha po sa mga pagano. Pero hindi po ibig sabihin na galing sa pagano ang paggamit ng holy water. Naku, palpak. Kaya out of context na naman ang ginagawang ito ng mga taga-INC 1914 na ito. Kaya sa sinasabi nito ng nasabing magazine, busted yan, palpak. Naku, mga nagsusulat ito, siguro ipatapon na lang ito sa basurahan itong magazine ito. Ano? Grabe talaga. Maraming salamat kay Danilo Mahusay sa iyong napakagandang katanungan. Sige, ipagpapatuloy po natin, mga kapatid, ang ating pagbasa sa nasabing magazine. Ito ganun pa rin, sabi niya dito, Catholic doctrines were derived from paganism, at nag-quote na naman siya ng aklat. Hindi ko na po babasahin yung kanyang quotation, galing po ito kasi sa A Survey of European Civilization sa page 92. Ito So, kung nakikita ninyo, medyo tandaan lang natin ng konti yung kanyang quotation. Ito po ang gagawin natin. Suriin po nating mabuti kung totoo ang nakasulat na ito sa Pasugo Magazine. So, hinanap po natin itong A Survey of European Civilization sa yung part 1 na isinulat po ni Carl Becker at ni William Langer. Ito babasahin po natin. Ito pala ay in collaboration ni Wallace Ferguson at Geoffrey Bruun. Ganito po ang ating mababasa. Yung 1947 issue sa page 112, ipapakita natin sa inyo. Yan po ang kanyang aklat. At pansinin ninyo papasahin ko po, base po sa Pasugo Magazine. Tignan nyo po yung sa actual, yung nasa left side po ng ating screen para makita ninyo what's the difference. Ito po. The cult of a host of saints and martyrs sprang up to take the place of the many local gods of pagan mythology. The pagan, who had relied on the protection of the homely gods of the earth, found similar comfort from the adoption of a patron saint. Christian celebrations were created to replace the feasts and holidays of older religions. Sandali, wala pong of the older religions sa actual. Ipagpapatuloy natin. Wala yung the assimilation. Okay. So, pinutol. Meron pong iniwasan. Yung, for example, the date of Christmas was set on the birthday of Mithras, which had long been a day of joyous celebration
in the pagan world. O wala po yan sa kanyang quotation. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa. The assimilation by Christianity of so much of popular belief and practice was in no small degree responsible for its almost universal acceptance during this period, but at the sacrifice of its early purity and simplicity. Yan ang nakasulat sa aklat, mga kababayan. Kung napapansin niyo na kanina, halata pong nilikot na naman ng Pasugo Magazine ang nasabing referensya. Pinapalitaw kasi ng referensya na ang mga celebrations ng Iglesia Katolika ay pinalit sa mga paganong selebrasyon. Sige nga, tingnan nga natin. Okay, ito ha. Babasahin ko po sa inyo. Itataas lang po natin sa referensya kanyang ginamit. Ganito kasi yung nakasulat. Number 3, Church and State, the struggle against heresy and paganism. The 4th century was a period of astounding growth in the Christian church. The century opened with the persecution of the Christians, still a small minority of the population, by a pagan emperor. At its close, Christianity was the sole official religion of the empire, claiming at least formal adherence of the great majority of the population, and protected by a Christian emperor who issued persecuting laws against pagans and all who departed in any way from the accepted doctrines of the state church. Pinoprotektahan lang po ni Emperor Constantine ang mga Kristiyano sa kanya pong pamumuno. Ipagpapatuloy po natin ang pagbasa. Before the Edict of Milan, the Christians had been a picked group of earnest believers who were prepared to sacrifice something of worldly advantage, even if all were not prepared to face death for their faith. Now it was to the advantage of all to join the triumphant religion. The easy conversion of those who were merely following the course of least resistance or of personal advantage signified no very vital change in their method of life, nor in their thought. They clung stubbornly to ancient superstitions, translating them into terms of their new religion. The cult of a host of saints and martyrs sprang up to take the place of the many local gods of pagan mythology. But this rapid growth was not all pure gain to the church. The influx of great numbers of the indifferent or self-seeking inevitably lowered the general average of morality and religious zeal in the church, while at the same time introducing non-Christian elements into its doctrine and practice. Ayan, kaya kung nakikita ninyo, yan yung nakasulat, yung kinote po ng nasabing aklat na ito. Base po sa nakasulat, ni-replace po yung pagan celebrations ng Christian celebrations. Kaya mali po ang sinasabi na ang mga Christian celebrations ay galing po sa pagan celebrations. Kung nabasa nyo kanina, Christian celebrations were created to replace pagan feasts and holidays. Klarong-klaro po yan. To replace, palitan, hindi po yung Christian celebrations nang galing sa pagan celebration. Mali po yun. Klaro po talagang dinadaya ng Pasugo Magazine ang mga mambabasa nila. Palpak talaga. Balikan natin na Lucas 16:10, ang tapat kasi sa kaunti, tapat talaga sa marami. Kahit nga sa Kawikaan 26:6, ganito ang ating mababasa. Kapag nagpadala ka ng mensahe sa pamamagitan ng isang mangmang, para mo na ring pinutol ang iyong mga paa at para ka ring gumawa ng sariling kapahamakan. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, sana po hindi po tayo magpapadala sa mga kasinungalingang mga mensahe. Punta natin itong nakasulat sa ang dating Biblia. Siyang nagsusugo ng pasugo sa pamamagitan ng kamay ng mangmang, naghihiwalay ng kaniyang mga paa at umiinom sa kasiraan. Klarong-klaro po. Yung binabanggit na pasugo dito, kung nasa kamay ng mga mangmang, ay naku, delikado po yan, mga kapatid. Nasa Biblia pala yung kanilang Pasugo Magazine, yung pasugo, naglalaman pala ng kapalpakan at kasinungalingan. Nako, especially, ito talaga yung nagpapatunay ng kanilang brand, bilang INC. Incomplete. Nako, Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. Huling-huli na naman po ang mga referensyang ginamit ng taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo na kulang-kulang, putol-putol at incomplete pa para ipalitaw na pagano daw ang Katoliko. Nako, palpak yan. Kaya comment nyo na po sa baba kung ano masasabi niyo sa ating episode na yun tungkol sa pamumutulan naman nila ng mga referensya.
At kung like mo ang video na ito, smash na ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako si Kaburnok at ito ang Factbusters. Putol-putol INC incomplete. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I